palalampasin lang daw ng iba't ibang grupo ang Semana Santa para ikasa ang panibago at malawakang kilos protesta. Tugon pa rin yan sa anilay kawalang plano ng gobyerno at sa paghihirap ng mga Pilipino. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante. Na raw ang sunod-sunod na mga kilos protesta na ikakasa ng iba't ibang grupo matapos ang Holy Week. Ito ay dahil pa rin sa patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo na nagriresulta ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Palatino, nag-uusap na ang mga grupo mula sa iba't ibang sektor para sa ikakasang malawakang protesta sa 2nd o 3rd week ng April. Magkakaroon rin daw ng isang protesta ng bayan kung saan muli silang sasama sa rally ng mga tsoper. Habang may isasagawa rin sila ng malaking pagkilos sa May 1, 2026, Labor Day. Giit ni Palatino, wala umanong long-term solution ang Administrasyong Marcos lalo na sa pagtugon sa pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa ni Palatino, isa lamang pangdiling lang ang idineklarang State of the National Energy Emergency. Maraming paglilinlang ang ginagawa ang pamahalaan. Isa na dyan yung sinasabi nila meron daw emergency power para isuspend ang excise tax. Pero nung nakita natin yung aktwal na teksto ng batas, hindi pala automatic. Nasa kanya pa rin ang discretion kung isususpend o aalisin ang excise tax at pwedeng ibalik. Pangalawa, itong Energy Emergency Declaration, sa totoo lang yung esensya niya, walang kung makabuluhan na nilalaman. Inipon-ipon niya lang kung ano yung mga mandato ng mga ahensya, kung anong dapat gawin. Pero walang sinasabi about control ng presyo, pag-rollback ng presyo, pag-suspend or alis ng excise tax. Samantala, sinabi naman ni Manila Police District o MPD spokesperson, Police Major Philip Ines, na palaging handa ang kapulisan sa anumang kilos protesta. Sinasabi po natin, we wish for the best but we expect the worst. Palagi po nakahanda yung inyong kapulisan. Hindi lamang po yung Manila Police District, kundi yung kabuuan po ng Philippine National Police. Para po mapanatili lang natin yung kaayusan, katahimikan at pagkatapat po ng lungsod ng Maynila. Bagaman aprobado na ang emergency power ni Pangulong Bongbong Marcos, una nang sinabi ng Pangulo na kasalukuyan na itong pinag-aaralan ng Department of Energy at kung ano ang mga posibleng pangkalahatang epekto nito sa bansa kasama na ang ekonomiya. Magpapatuloy rin daw ang rollout ng iba't iba pang immediate government aid tulad ng cash subsidy, discount at libreng sakay initiative ng pamahalaan para sa mga commuter. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante.